ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po, nandito tayo sa dalawang bahagi na kung saan ay bibigyan natin ng buhay ang mga sitas na nakatagda sa araw na ito. Ayon nga sa sinabi kanina sa mga baguhan, bagamat po ang layunin natin magpatulong para maisan ang kabigatan ng ating karamdaman, pero mas madali pong ipagkaloob ang kagalingan kung buo nating puso na tinatanggap si Jesucristo bilang ating Panginoon at siyang magliligtas sa ating at pagkakalooban niya tayo ng kapanatagan at kagalingan at ganoon din kapayapaan ng ating mga pag-iisip. Ngayon po meron tayong isa pang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 21. Ito po ay gabay para sa bawat isa sa atin. Dahil po, si Apostol Pablo, nagtuturo siya na bagamat mabuti na yung kanyang ginagawa, pero kinakailangan pag-ingatan pa rin yung mga ginagawa niya na hindi siya mapahaka. Sabi nito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako baka sakaling maabot ko yung ipinaabot naman sa akin ni Jesucristo. Tinuturuan po tayo kung ano na yung level ng ating unawa. Kung narating natin bilang miyembro, bilang tagasunod ni Jesucristo, pag-ingatan natin yung na baka sakaling mawala. Kaya kung halimbawa, inaakala natin na abot na natin, na marunong na ako, magaling na ako, dapat po hindi natin yan ipagmalaki sa iba. Pag-ingatan natin yan para masumpungin pa natin yung mas lalong bagay na maabot natin yung halimbawa na dapat sanang inilaan ng Diyos para sa atin na dapat natin abutin. Kapag tayo po, maabot natin yun sa sarili nating gawa o accomplishment. Pero may itinakda ang Diyos na dapat nating abutin. Halimbawa, sa kumbaga ilagay natin sa buhay dito sa libutan, ang plano ng Diyos, halimbawa magtapos ka ng college. Pero ang naabot natin, grade 2 lang. Kumbaga, hindi natin naabot yung plano ng Diyos sa atin. Ganun ang ibig sabihin nun. Sa totoong buhay, kung ang plano ng Diyos, mapabilang tayo doon sa buhay na walang hanggan, pagkatapos dito sa ibabaw ng sanlibutan, akala natin okay na pero hindi pa pala. Kulang pa. Kaya po dapat pinag-iingat tayo dito ni Apostol Pablo. Ano po sabi? Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Sapagkat isang bagay ang ginagawa ko na nililingot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Totoo po. Kasi po, yung pong dati natin pagkatao, yun po ang humahatak sa atin para hindi natin magawa yung plano ng Diyos sa atin. Halimbawa, yung dati natin ugali at natin pagkatao, minsan na bumabalik din sa isipan natin, nahahatak tayo doon para nakabalik doon sa dati natin pagkatao. Sa halip na papunta na tayo doon sa itinakda ng Diyos para sa atin. Nagtutungulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Jesucristo. Kumbaga, i-double natin yung kilos natin. Magtumulin tayo, hindi yung paisi-isi lang. Dapat yung objective natin, i-target natin. Hindi ibig sabihin na maglalaylo o saka na muna. Dapat meron po tayong objective. Ano po ba talaga ang pinakanais natin? Na yung itinakda talaga ng Diyos para sa atin. Dahil po, bago pa tayo tinawag, may nakatakda na sa atin. Lamang, tayo po ang pumipigil din sa itinakda ng Diyos, kaya hindi natin nasusunod yan. Dahil po, nahahatak tayo ng dati natin pagkatao. Kaya na, kung ilan tayong mga sakdal, ito po ang sikapin natin, ang maging sakdal. Paano po ba ang pagiging sakdal? Ang marunong ng makapigil ng kanyang katawan. Unang-una, sa paningin. Dapat marunong ng mag-control, hindi yung makakita lang ng
may maiksing short, sinusundan pa yung babae, dapat hindi ganon. Sa pang-amoy, dapat hindi ka na magpagpintas sa kapwa mo kung halimbawa umutot lang. Tapos galit mo tayo. Halimbawa, kapag may nasasalubong tayo na walang ligo, kinakantsahan natin. Dapat po, ang pagiging sakdal, kahit pa yan, paano kung halimbawa, may tinutulungan tayo na pasyente, magditis mo pala doon sa suso dahil, kumbaga, may sugat, tapos nangangamoy, hindi ba natin gagamutin? Nandun po yung pagiging sakdal. Kung gaya mong harapin niya na gamutin, tulungan, kung tayo po ba ay marunong ng magpigil ng ating sariling katawan. Ano ba kung sabi dito? Lamang, at kung sa anumay na nagkakaiba-iba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Ito na po yung paraan. Kapag kung tayo po, hindi natin maabot, hindi natin magawa ang maging sakdal, humiling tayo sa Diyos. Sabi sa Santiago 1:5, kung nagpukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, lumapit siya sa Diyos. Kung humingi siya sa Diyos, ang Diyos ay magbibigay sa kanya at siya'y hindi nanunumbat. Kaya hindi natin yung karunungan mula sa Diyos, ito po ang magtuturo sa atin upang maabot natin yung mga bagay. Siya po ang magpapahayag mismo sa atin yan. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Kung ano yung level na naabot na natin, dapat yun na yung lakaran natin. Dapat huwag na tayong bumalik sa dami nating pagkatao kung tayo ay napapahamak pa o isang makasalanan pa. Kaya kung naka-level 1 ka na o level 2 ng pagiging matuwid, ituloy-tuloy na natin yan sa level 3, hindi bumalik ka sa level 1. Dapat kung naka-level 6 ka na, hindi ka na naman bumalik sa level 1. Ganyan po ang ibig sabihin yan. Kumbaga, umaangat. Mga kapatid, kayo'y magagkasang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Si Apostol Pablo nagbigay po siya ng halimbawa. Kung titingnan natin, marami po siyang nahikayat. Kahit nga po, kung titingnan mo, sino-sino yung mga tao na hikayat ni Apostol Pablo? Si San Lucas, si San Timoteo, si Silas, si Tiquico, si Juan Marcos, si Bernabe. Napakarami pang nahikayat ang si Apostol Pablo tungkol sa kanyang pagiging halimbawa na dapat tularan. Ano ba sabi dito? Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya po, marami po ang nagsumunod din kay Apostol Pablo, pero sumasalungat naman ang kanilang ginagawa. Kaya nagiging kaaway sila ng krus ni Kristo. Kaya sila'y lumuluha dahil hindi po sila nagtagumpay. Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ito po yung mga tao na nahikayat ni Apostol Pablo, ginamit yung Ebanghelyo para lamang magtamtam ng salapi. Maraming mga tao noon na nakapaligid kay Apostol Pablo na sumusunod nga rin sa kanya, pero ang intensyon, magkaroon lang ng sariling yaman. Ginagamit yung aral ni Apostol Pablo para makakulimta, makakuha ng mga pananalapi o tulong mula sa mga miyembro o tagasunod niya. Kaya po, kung titignan natin, papunta yung lahat sa kapahamakan. Ang ginagawang Diyos ay tiyan para sa kanilang sariling kabusugan. At ang kanyang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya po kung ang intensyon lang natin, yung buhay dito sa ibabaw ng lupa, wala po yan lahat halaga. Ang pagkakasahin natin, yung buhay, yung pinaka-asam-asam natin doon sa ikalawang buhay. Sa magkatuwid bagay, ang magligtas ng kaluluwa ng mga taong nagsisiasa sa Diyos. Na ngayon, ito na yung paraan.
Kung titingnan natin, hindi yung karamdaman ang pinakalayunin bakit tayo napunta dito, kundi naging dahilan lang ang karamdaman para yung salita ng Diyos mapakinggan natin ngayon. Kumbaga, dinala tayo ng Diyos dito para pakinggan ang Ebanghelyo. Ito na yung aral na ilalagay natin sa ating isip at pagbabatayan natin upang siyang maging pamamaraan ng ating pamumuhay na kasunod lahat doon sa aral ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang ating pagkapamamayan ay nasa langit. Ibig sabihin, ang pagiging mamayan hindi yung natural lang ng Pilipino, kundi yung nasa langit. Yung sa langit, araw-gabi, ang mga anghel doon ay nag-aawitan, nagkakasayahan, at nagpupuri lahat sa Diyos. Dapat po tayo magpuri naman tayo lahat sa Diyos. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan natin, sabi ng iba, kapag ang tao daw namatay, diretso na sa langit, hindi pa po. Ang mga tao na namatay na, at tayo man mga buhay, sabi nga, hindi tayo mauuna sa kanila. At hindi rin sila nauna sa atin. Nauna sila namatay. Pero yung pagliligtas ng Diyos, isang araw lang po yun sa pagbabalik ng kanyang bugtong na anak. Kung tayo po ay naghihintay ng pinaka-asam-asam natin na reward na magkakalong sa atin sa magkatuloy buhay na walang hanggan, tayo po'y mag-iingat sa ating mga sarili. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Itong katawan na ito, na palagi nagkakaroon ng karamdaman, mga sakit, mga hirap, sakripisyo, napapagod, at kung ano-ano pa, nangahapo sa pagkamaraming pagsubok o problema, babaguhin po yung katawan natin na to. Sabi nito, yung katawan na to, ito yung sinasabing pagkamababa, nasa mababang kalagayan. Pabayaan mo lang, hindi makainom, minsan, natutuyuan na yung lalamunan, hindi lang makakain, malipasan lang ng gutom, may ulcer na. Kaya kung titingnan natin, ibibigay sa atin yung isang katawan, inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, magbabago ng katawan ng ating pagkamababa bilang tao upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating dakilang ang isang kisap mata. Tayo pong mga tao, babaguhin yung katawan natin bilang isang niluwalhating katawan. Hindi na yung katawan na nito na nasisira o nakakaroon ng karamdaman. Kasama na rin yung mga namatay. Sabi nga sa Ezekiel 37, ang mga buto mula sa libis at sa mga patak o bundok, sila'y pagsasama-samahin. At sila'y pagdudugtungin ng mga liti. At sila'y babalutin ng laman at babalutin ng balat. At sila'y hihingahan muli ng hininga ng buhay. Sa magkatuloy, yung mga nangamatay na mabubuhay muli, sama-sama tayong sasalubong sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya ang magiging katawan na natin, niluwalhating katawan. Ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Kaya po, ang kahuli-hulihan na pasusukuin ng Diyos sa ilalim ng paa ng ating dakilang Panginoon, walang iba ang kamatayan. Ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng extension yung kamatayan ng tao, na nabuhay na lang uli ang mga namatay at tayo binago na rin ng Diyos sa tunog ng isang kakatak o trompeta, sa isang kisang mata, binago tayo lahat, laro na yung tinatawag na pagpatagumpay ni Kristo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ibig sabihin, naganap na lahat yung plano ng Diyos sa atin na hindi po talaga tayo nilikha o ginawa para lang nabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, kundi doon tayo sa sangkalangitan. Yun ang ipinaghanda ng Diyos para sa atin. Wala na doon karamdaman, wala nang sakit, wala nang problema. Yun po ang pakaasam-asamin natin, ang buhay na walang hanggan. Siguro dyan na lang po ang pakikibahagi natin sa oras nito.
Salamat po at anuman ang ating mga karaunan sa ang problema man, karamdaman, idulog natin yan lahat sa Diyos at ipagkakaloob sa atin ang kasagutan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at pagpalain tayo sa araw na ito.